Makinig ka. Ito ang iyong maikling impormasyon. Ang dojo ng kaluluwa, isang manual para sa espiritual na labanan. Isa lang ang dapat nating linawin ngayon. Ang pag-aayuno ba ay isa lamang relihiyosong dieta, isang uri ng pagpapakagutom na ipinataw sa sarili, o iba pa ba ito? Ang pagsasanay ba ng lakas ay para lamang sa tanging bahagi mo na talagang walang hanggan? Para sa mga kritiko, sa mundo, at marahil kahit sa sarili mong mahinang laman, ang pag-aayuno ay parang paghihikahos, kawalan, o kakulangan. Ngunit para sa espiritual na mandirigma, ito ang dojo. Ito ang lugar ng pagsasanay kung saan nahuhubog ang kalamnan ng iyong kalooban. Ito ay disiplina. Kaya ang misyon mo ngayon ay maunawaan ang dahilan sa likod ng pagsasanay na ito. Lumalagpas na tayo sa ideya ng kakapusan at patungo na sa purong estratehiya. Tingnan mo, hindi ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa kahandaan sa labanan. Kailangan mong ituring ang pag-aayuno bilang sining ng pakikipaglaban sa kaluluwa. Sadyang binubuo natin ang espiritual na kalamnan na kinakailangan upang maitaboy ang mga pagsalakay ng tukso. Bawat gutom na nararamdaman mo, parang pagbabalik tanaw yan. Bawat pagtanggi, parang pagharang yan. Gusto mo ba ng patunay ng konsepto? Gusto mo bang makita ang mga bagay na ito na ginagamit sa larangan? Aba, huwag nang maghanap pa, kundi ang dalubhasang instruktor, si Saint Benedict. Habang siya ay nag-aayuno sa kaniyang kuweba, hindi lamang siya basta nagugutom. Hindi, naharap siya sa isang ganap na espiritual na pagsalakay, isang mapaminsalang pagsalakay sa kaniyang kadalisayan. Isang alaalang napakalinaw, napakalakas, na nagbanta na basagin ang kanyang kalooban at wakasan ang kanyang buong misyon. At ang kaniyang tugon? Hindi ito isang debate o isang tahimik na panalangin. Ito ay isang taktikal na kontragalaw. Unang hakbang, kilalanin ang paparating na welga. Ikalawang hakbang, magsagawa ng isang radikal na pisikal na pagharang. At ikatlong hakbang, alisin ang tukso sa pinagmumulan nito. Literal niyang itinapon ang kanyang sarili sa isang taniman ng mga dawag at kulitis. Gumamit siya ng matalim, tunay at pisikal na sakit upang putulin ang koneksyon sa malamulto na kasiyahan ng tuksong iyon. At ang resulta? Ayon sa tala, hindi na siya muling nabagabag ng partikular na tuksong iyon. Hindi lang siya basta nanalo sa isang labanan, nanalo rin siya sa digmaan. Ngayon, kailangan mong maunawaan na ito ay isang kasanayang maaaring sanayin. Kaya ngayon, dumako tayo sa pangunahing kurikulum. Ito ang mga pangunahing kontragalaw na dapat matutunan ng bawat espiritual na mandirigma. Ito ang iyong mga pangunahing pamamaraan. Isipin sila bilang iyong suntok, krus at kawit, ang bato ng tinapay ng buhay, ang kalasag ng pagkakakilanlan, at ang angkla ng tiwala. Mapag-aaralan muna natin ito bago pa man natin isipin ang paglipat sa mas masusing labanan. Sige, mga recruit, tumayo na kayo. Panahon na para sa ating unang praktikal na pagsasanay. Una sa lahat, kailangan mong tukuyin ang iyong target. Ang ataking ating sinasalungat dito ay materialismo. Ito ang banayad at patuloy na paghaplos na nagsasabi sa iyo ng iyong kaligayahan, iyong kapayapaan, iyong kasiyahan. Lahat ng ito ay nakasalalay sa kung ano ang maaari mong ubusin. Pisikal na ginhawa, sobra, mga bagay-bagay lang, narito ang iyong sandata. Ito ang direktang panukat na ginamit mismo ni Jesus sa ilang. Hindi ito isang mungkahi, ito ay isang pagkakasunod-sunod ng labanan. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Sa mga salitang ito, ipinapahayag mo kung saan nanggagaling ang iyong tunay na pinagmumula ng enerhiya, at narito ang pagsasanay. Kapag tumama ang gutom na yan, hindi mo lang basta matiis, hindi mo rin ito mapapagod ng husto. Magsasagawa ka ng isang pag-redirect. Puputulin mo ang salita at babasahin mo ang isang salmo. Aktibo mong pinakakain muna ang walang hanggang bahagi mo. Ang katawan ay maaaring maghintay. Ngayon, isagawa. Sige, tapos na ang basic training. Pinapataas namin ang intensidad. Ito ay isang advanced na labanan. Mula sa mga basic blocks, lilipat na tayo sa pagpapaunlad ng tunay na core strength. Sa dojo na ito, ang kadalisayan ay hindi kahinaan. Ang kadalisayan ang pangunahing lakas. Ito ang malinaw na paningin ng kaluluwa. At ang pag-atake ng kaaway dito, parang isang panangga sa usok, isa lamang ulap ng mga pang-abala at mga bawal na pagnanasa na idinisenyo upang ikubli ang iyong target at ganap na ikompromiso ang iyong paninindigan. Ang partikular na mataas na antas ng banta na ating pinagbabantaan ay ang tinatawag na pagnanasa ng mga mata. Ito ang tuksong gustuhin ang hindi sayo, ang hindi sayo, o ang hindi sayo. Lumilikha ito ng isang mandirigmang may dalawang pag-iisip. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang isang mandirigmang may dalawang isip ay isang talunang mandirigma. Ang tugon mo ay deklarasyon. Mapalad ang may busilak na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ang kadalisayan ay hindi ang pag-iwas, kundi kung sino ang nais mong makita. Binabago ng talatang ito ang iyong layunin. Ngayon, para sa drill mismo, tinatawag namin itong visual sweep. Kailangan itong maging isang reflex. Unang hakbang, tukuyin ang isang malignant na visual trigger, isang imahe sa screen, isang ad, isang tao. Ikalawang hakbang,
tumingin ng pisikal palayo. Huwag magtagal, huwag itong suriin. Ipinikit mo ang iyong mga mata. Ikatlong hakbang, ipahayag, ang mga mata ko ay sa hari. Hindi ito isang magalang na kahilingan. Ito ay isang pahayag ng pagmamay-ari. Pagsanayan ito hanggang sa ito ay maging purong likas na ugali. Sige, kalma lang. Tapos na ang sesyon ng pagsasanay, ngunit hindi pa tapos ang misyon. Sisimulan na natin ngayon ang mandatoryong pagsusuri pagkatapos ng labanan. Sa anumang mataas na antas ng pagsasanay, ang paggaling ay kasing halaga ng mismong pag-ehersisyo. Ito ang nagbibigay daan sa kalamnan na muling buuin ng mas malakas. Iyon ang tumatak sa alaala. At sa dojo na ito, ang paggaling ang siyang nagtatakip sa disiplina sa iyong espiritu. Huwag laktawan ang hakbang na ito. Narito ang iyong protokol. Una, itigil ang iyong pag-aayuno ng may pasasalamat, hindi ng may katakawan. Pangalawa, mag-alay ng panalangin ng pasasalamat para sa lakas na ibinigay sa iyo upang matapos ang pagsasanay. At pangatlo, suriin ang iyong pagganap. Saan ka naging mahina? Saan ka naging malakas? Ito ang maghahanda sa iyo para sa susunod na pakikipagtipan. Palaging nagsasanay ang kalaban, gayon din tayo. Nasa iyo ang manual. Bukas na ang dojo. Ang tanging tanong na natitira ay, aling tukso ang una mong tatahakin? Natanggal sa trabaho,